Surprise everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel. We have a very special surprise guest for today. I have no idea who our guest for today is, but I do know that our guest for today is very special and our guest will be speaking to us somewhere else from the opposite end of the world. Our first clue, isa siyang Olympic boxer. Oh wow, an Olympic boxer with 5 wins under his belt and wala pang talo sa kanyang professional boxing record. Isa siya sa 9 Pinoy athletes na qualified sa Paris Olympics at kapapanalo lang niya via knockout sa kanyang homecoming fight noong March. Uy, parang kilala ko na ito. Kaya siguro siya nasa abroad kasi nagte-training na sila. Pero isa siya sa siyam na athletes na magko-compete. Tapos boxer. Ang surprise guest ba natin sa araw na ito ay si Yumir Marshall? What's Uy, up? what's up? So, I miss Pia. Hello, Yumir. Uy, salamat sa surprise ha. Napaka-special naman ito kasi ikaw ang guest. Yes, thank you so much. Alam nyo, na-surprise din ako kasi ako pala yung magiging guest sa inyong programa. Na-surprise ako kasi, like bata pa ako dati, nakikita ko na kayo sa TV. Ay, walang ganyanan, Yumir. Ganun na yung itsura nyo. And then until now, ganun pa rin. Parang walang nagbago. So, ako po yung na-surprise. O sige, bawi ka na dun sa pareho pa rin itsura ko kahit na bata ka palang pinapanood mo na kami. Yes. Bawing-bawi na. Uy, Yumir, kamusta? Dahil balita ko, sabi sa akin, ikaw ay nasa Colorado Springs. Tama ba? Nasa Amerika ka ngayon? Opo, correct po. Yes po. Nandito po ako ngayon sa Colorado Springs. Oh, so ano yan? Nagte-training ka na? Yes, actually, yung team may magkukumpit din dito. Pero kami nila Nesh, Petition, Ara Villegas, nandito lang kami for training. Bakit sa Colorado? Dahil ba sa altitude para masanay kayo or dahil nga may competition? Yes, lahat po tama kayo doon. Una sa altitude and may competition dito. Nandito din po yung training center para lahat po ng mga Olympic athlete. And then marami pong mga ibang country na nagpunta dito. So maganda po mag-join training para po makapag-share ng experience, sparring. So pag ganun, meron na kayong mga nakakaspar na ibang nationality, hindi lang kayo-kayo. Yes po, correct po. Uy, naku, salamat at naisingit mo kami sa iyong training dyan sa Colorado. At gabi ngayon dyan, di ba? Yes po, thank you din po Miss Pia sa pag-invite dito sa inyong programa. And hi po sa lahat ng mga viewers dito po sa inyong surprise guest. And thank you din kasi hulaan niyo po kung sino yung nyo. Thank you. Oo naman, kasi sabi dito kapapanalo mo lang sa homecoming match mo via knockout. At naibalita namin yung ano ba pakiramdam nun, Yumir, na knockout, tapos ito malapit na sa Olympics. Nakaka-ano ba yun? Dagdag sa kumpiyansa or sa confidence mo? Yes po, ma'am. Nakakapag-boost talaga po ng moral dahil hindi ko na-expect na kahit short preparation po yung ginawa namin sa laban ko. Kasi I think 1 month na lang yata yun bago kami nakapag-decide na lalaban na ako sa Pilipinas. Pero marami pa rin po ang nakapunta na sobrang natuwa po ako dahil naramdaman ko yung mga supportan ng mga Pilipino. Lalo-lalo na po yung mga solid supporters ko. Sobrang natuwa talaga po ako. Anong pakiramdam nun, Yumir? Halimbawa, competition sa abroad. Siyempre may Pinoy, pero hindi yung ganun karami, di ba? Anong pakiramdam nun? Hindi ko ma-explain eh. Yung nararamdaman ko lang nung time na pagpunta ko sa venue, paglabas ko na yung papunta na ako sa ring, walang kaba. Talaga tuwa lang yung lumalabas sa atin. Yung feeling ko, yung happy lang talaga ako na nakikita ko yung mga kababayan ko na nag-cheer sa akin. Lahat po ng mga Pilipino nag-isa nung time na yun. Parang dati nakikita ko lang nung lumalaban sila Sir Manny, sila Nonito Donaire, at saka yung mga ibang Pilipino. Sinabi ko sa sarili ko, totoo ba to? Ako na ngayon yung nandito. Parang tulad sa inyo na dati na pinapanood ko lang kayo sa mga television. Ngayon, kausap ko na kayo. So parang hindi totoo.
Uy, pero ngayon na kwento mo sa amin yan, Yumir, na yung parang kapag maraming Pinoy na nanonood, nakakabawas ng kaba. So dapat sa lahat ng mga nakikinig sa ating Pinoy na nasa Paris o kaya malapit sa Paris, kailangan pumunta talaga sa Olympics venue para i-cheer ka sa darating na Olympics. Ano ulit yung magiging Yes. weight class mo dito sa Paris? Yung weight class ko dito, it's light heavyweight. Ano siya, 5 kilos po siya, malaki sa natural weight ko. Yung weight class ko po na kung saan po ako nag-bronze medal sa Olympics, sa Tokyo Olympics, tinanggal na po nila. So, kailangan ko po mag-move up ng weight. So, ngayon, light heavy po yung weight class ko. 5 kilos po siya over sa normal weight ko. Mas madali ba para sa inyo yun, yung mag-move up kasi bumaba ng isang weight class? Yes po, mas madali po ang mag-move up, pero disadvantage po para sa amin yon dahil mas malalaki po yung mga makakalaban namin doon sa weight na yon dahil kami yung umahabol sa weight nila kaysa yung kami yung bababa. Pag sinabi mong nag-move up ka ng weight class, so kailangan syempre dumadami yung kain mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun na basta ano na lang pwede mong kainin, di ba? That's a good question, Miss Piano. Marami din nagtatanong sa akin yon. Yes, kailangan ano pa rin yung proper food intake pa rin. Kasi pag medyo lumaki din ako, pero hindi muscle, mabagal yung galaw ko. So, kailangan ano pa rin, proper food intake pa rin, yung kondisyon ng katawan. Muscle yung nabibuild ko, hindi po fat. Okay. So, hindi pwedeng kain ka lang ng tsokolate, ng ice cream, ganyan. Yes po, opo. So, yung mga dapat protein yung kinakain ko, like steak, more on, Sarap more din on naman. protein. Ang disadvantage ko po dito is yung height nila and then yung build nila mas malaki and matangkad po sila dahil yun po talaga yung natural weight nila. Pero ito po kasi yung weight class na kung saan po ako nag-qualify noong Asian Games. Kaya ito na din po yung weight na lalabanan ko pagdating sa Paris Olympics. Okay, ganun pala yun, Oo nga, mas matangkad sila, tas natural weight na nila yun. So, pag gano'n na mas matangkad, ano yung, kumbaga, anong sikreto? Anong panlaban ni Yumir Marshall doon? Ano po, yung advantage ko po dito is yung speed ko and then ngayon, i-workout namin na madagdagan palalo yung power ko para kahit maliit po ako, nakasabay po ako dun sa strength nila. Yung speed, yun na po yung pinaka-advantage ko dito kasi pag mas maliit ka sa kahit sa naman na sports, pag maliit ka, mas mabilis ka sa malalaki. Kaya yun po yung advantage ko dito. Oo nga, hindi ka nila mahahabol dapat sa ring. Yes. Paano mo ikwento sa amin, Yumir, kung ano yung training na ginagawa mo? Paano ba yan? Kasi ang nai-imagine namin, syempre parang sa pelikula, di ba? Parang Rocky. Gigising ka ng madaling araw, tatakbo ka, tapos pupunta ka ng ring, pahinga ng konti, tapos babalik ka na naman sa ring para mag-training. Ganon din ba para sa inyo? Yes po, Miss Pia. Exactly, ganun po talaga. Siguro, nagkaroon lang ng mga changes nowadays dahil very scientific na po yung mga athlete ngayon. Pero yun na yun pa rin po yung ginagawa namin. Like, gigising po sa umaga, magja-jogging, and then after training, after ng jogging, magpapahinga, breakfast, matutulog, and then training ulit. And then after ng training sa hapon, magpapahinga ulit, mag-prepare para sa next day. Dahil ganun na ganun pa rin yung gagawin namin. So, yun po yung routine namin. Training, sleep, eat, training, sleep, eat, yun, rest. Kailangan po namin laanan ng oras dahil pagdating doon po sa ring, kami lang po mag-isa lalaban doon sa gitna ng ring. So wala na yung di ba sa mga pelikula, halimbawa si Rocky, di ba nagbubuhat siya ng troso? Wala nang gano'n. I mean, hindi naman gano'n siguro yung training mo. Meron po, ginagawa din namin pag tumatakbo kami sa mountain, like dito sa state. Pagdating sa tuktok, nagsisiba kami. Totoo yun? Ginagawa Yes, talaga yun? yes, po, ginagawa. Yun po, nagsisibak kami. Pero bihira na po kasi like I said na mas scientific na talaga po yung mga athlete ngayon. So may mga strength and conditioning coach na po kami. So may session po talaga kami na for strength lang talaga yung mga ginagawa namin. Sabi mo, Yumir, pagdating sa ring, mag-isa ka lang napapasok. Totoo yun, kasi yun yung napapanood namin. Pero hindi lang ikaw mag-isa na nag-prepare, di ba, na nagtitrain. Isang buong team din kayo. Sino-sino ba yung nasa team mo? Una po, yung kasama ko dito, yung wife ko. Siya po yung number one supporter ko. Ayan. Oy, sweet And- naman. Pinaka-importante.
Yes. Nandito po yung coach ko, yung trainer ko, and then yung strength and conditioning coach ko, and yung nutritionist coach ko. Yung secretary general po namin, si Sir Marcos Manalo, sports cycle din siya. Po yung mga important sa team ko dahil yung boxing kasi physical, mental, fit ka talaga. Kahit gano'n mo gawin yung training mo, lahat, physical fit ka, pero mentally hindi ka ready. Umiba din po yung kondisyon ng katawan pati yung performance nag-iiba din. Kailangan 100%. Yes, and yung nutritionist coach din po namin, siya din po nagbibigay ng strength sa akin sa training dahil even nagda-diet po ako or nag-gain po ako ng weight, nandun pa rin yung kondisyon ng katawan ko dahil yung kinakain ko po is tama. Dahil nung mga unang panahon, alam naman po natin na marami mga atleta na hindi nasa tama yung nutrition. Minsan nag-iiba din yung performance. Para sa akin, very important din po yung nutritionist dahil siya po yung nagbibigay ng lakas and condition sa akin sa training ko. So, sinong nagluluto para sa inyo habang nandyan kayo? Of course, si Mrs. Kasi pag iba magluto, hindi masarap eh. Si Mrs. masarap talaga magluto. So, kailangan partner sila ng nutritionist mo. Yes po, sila po nag-communicate kung ano po yung magiging meal ko. Ano usually ang pre-fight meal mo? Diba sabi lang si Manny Pacquiao, tinola. Si Yumir Marshall, anong pre-fight meal mo? Yes po, isa din po yun sa mga menu dahil yun po yung mga traditional food natin, mga Pilipino. Pag nakakain po tayo ng sabaw, yung isip natin, lalakas po tayo. So, isa din po yun. Kasi kapag sa professional po, one day yung recovery. So, marami kang time para kumain, pero hindi yung mga solid food dahil mahirap po yun matunaw dahil galing ka sa losing weight. Oo. So, mahirap po mag-burn ng mga solid food. Yung mga kinakain po namin, like maraming rice, sabaw, fish, kasi mas madali siya i-burn para in the next day, doon na po kami makapagkain ng mga solid food. So bago yung actual na laban, mga ilang oras bago yung laban, pwede kang kumain? I remember nung lumaban po ako, I think 3 hours na, yes po, 3 hours po bago yung fight dahil pagdating sa laban, di ka busog din kasi mahirap din pag mahirap gumalaw. Oo nga. Mahirap gumalaw. Yes, so nakakabigat. So, lahat po talaga ng mga galaw dapat nasa timing po talaga kasi isang mistake lang po pwede umiba yung performance ng laban. Yumir, ikaw ba ay talagang matagal mo lang gusto maging boksingero? Bata ka pa lang, gusto mo na maging boksingero? Yes po. Nag-start po ako mag-boxing noong 6 na taon na gulang pa lang po ako. 6? Na-inspired po ako nung nakita ko yung pinsan ko na lumalaban po siya and then parati ko siya nakikita na kasama yung tatay ko. Punta sila ng mga iba't ibang lugar. Sabi ko, parang gusto ko din maging isang boksingero. And then, yung tatay ko din kasi yung trainer sa lungsod namin, yung Zamboanga City. So, tinitrain niya lahat. Lahat ng mga pinsan ko, lahat ng mga kaibigan ko, tinitrain niya doon. Kaya pag may manggulo sa lugar namin, talagang bugbog-serado ka kasi puro boksingero yung tao doon kasi tinuturuan ng tatay ko. Pero doon po ako nag-start mag-boxing nung 6 years old po ako and then yung unang laban ko po, 7 years old po ako. Panalo po ako nung time na yon and then doon na po nagsimula yung boxing career ko. May mga time na gusto ko na huminto dahil bilang isang bata, sumali ka sa sports na boxing. Hindi po yun madali dahil kailangan buo yung loob mo. Dapat yung oras mo ibibigay mo doon talaga sa training kasi syempre ayaw mo maging isang boksingero ka pero yung goal mo is lalaban lang, hindi yung manalo. Magiging useless po yung pagiging isang boksingero mo. So ako nung nagboxing ako, talagang ayaw ko matalo kaya nagtitraining po talaga ako ng gusto. Nakikinig po ako sa tatay ko. Iba yung paglaki ko. Iba sa mga kabataan sa mga pinsan ko, sa mga kaibigan ko dahil mas ako doon sa sports. Na yun, 28 years old na po ako, so 22 years na ako po nagbo-boxing. So like buong buhay ko nasa boxing na yung focus ko. Oo nga. Nahirapan ka bang magpaalam sa tatay mo na gusto mo maging boksingero? Kasi di ba minsan ganoon, parang kahit yun ang ginagawa ng magulang mo, ayaw nila na ikaw din yun ang gagawin mo. Stay updated with Nelson Canlas.
Nabusted ka na ba? No? Oh, ako with confidence ha. The online source for anything showbiz. Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ang reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Nahirapan ka bang magpaalam sa tatay mo na gusto mo maging boksingero? Kasi di ba minsan ganoon, parang kahit yun ang ginagawa ng magulang mo, ayaw nila na ikaw din yun ang gagawin mo. Actually, pag hindi ako magboxing, masama yung mood ni Papa eh. Ah! So happy siya na naging boksingero ka. Yes po. Siya po yung pinaka-proud sa lahat pag nananalo po ako. Malaki po yung baon ko sa school. Maganda yung treatment niya sa akin pag nag-training po ako. Sa umaga yung magja-jogging muna bago pupunta sa school. Pagbalik ko sa bahay, gatas na, nakatimpla siya ng gatas. Anda na yung mga gamit ko. Ang ganda ng mood niya. Pero pag tinanghali na po ako, nasa higaan pa ako, di pa ako nagising. Galit na galit yun. Kukurutin niya na ako yung hita ko. Oh, no, gising na. Para tago ka na. gisingin ka. So, ganun po yung tatay ko sa akin. And naintindihan ko po kung bakit ganun yung treatment niya sa akin. Dahil kami po Miss Pia, laki po kami sa simpleng pamumuhay lang sa Zamboanga City. And then ang sabi ni Papa sa akin, Yumir, wala akong may pamana sa iyo pag mawala ako dito sa mundo. Ginagawa ko to ngayon, tinuturuan kita, gusto kita umasenso ka sa boxing, maging maganda yung buhay mo dahil ito lang yung maipamana ko sa iyo. Yung mailagay ka sa maayos na kalagayan. Nung time na yun, doon po ako napaisip na yung ginagawa ni Papa is para sa akin. And then, nung dumating na po ako sa national team, unang tournament ko po is World Championship eh. Nanalo po ako kagad ng gold medal sa World Championship. So, doon ko po na isip na ito pala yung pamana ni Papa sa akin, yung maging isang mabuting atleta po ako, maging mabuting tao. Yung mana niya sa akin, hindi po kayamanan, kundi yung paano po ako mabuhay dito sa mundo, paano ako rumispeto sa ibang tao. So, yun po yung mana na tanggap ko sa aking ama. Napakaganda naman nun, no? I'm sure tuwang-tuwa yung father mo. Hanggang ngayon ba na nasa training camp mo pa rin ng papa mo? Nasa Zamboanga City po siya ngayon, pero pag nasa Pilipinas po ako, nag-spend time po talaga ako sa kanila. And then, nung homecoming fight ko dyan sa Pilipinas, nandun po siya nung training po ako. Hopefully, kasi may visa na po siya dito sa US. Hopefully, makapunta siya dito and mapanood niya yung training ko. Tapos hanggang sa Paris na yan. God willing po, sana makasama ko po yung papa ko. Oh, naku, nakaka-excite. Meron ka ba mga kapatid, Yumir? Yes po, 5 po kami magkakapatid, 3 lalaki, 2 babae. Pero yung panganay nawala na po, namatay siya noong 2020. Pero hindi po siya COVID yung kinamatayan niya. Biglaan pagkawala, bigla yun sa pamilya namin na parang, alam mo yung, kami po kasi, kahit alam niyo yung sobrang, kahit simpleng pamumuhay lang, mahirap lang po kami. Pero kami magkakapatid, yung magulang namin po, intact po kami, maganda po yung relationship namin. So parang napilayan po kami nung time na yun. Even po yung wife ko kasi napamahal na din siya sa kapatid ko. Nasaktan po, buong pamilya namin parang nasaktan nung pagkawala namin. And alam nyo po, nung time na yun, nasa US po ako, naghanda po ako nung time na yun para sa Tokyo Olympics. Nung pandemic, 7 months po, magkasama kami ng kuya ko. Lahat po ng oras siya binigay niya sa akin. Instead, ibigay niya doon sa 6 na anak niya. Pero nandun po siya sa akin para matulungan niya po ako na kahit pandemic, makapag-training po ako ng gusto. Nandun siya sa tabi ko, sinusuportahan niya po ako. Binigay niya yung time niya yun, buong 7 months nung nag-lockdown kami. And then, umalis po ako papunta dito sa state para po mag-prepare sa aking first professional fight and then yung paghahanda na din po para sa Tokyo Olympics. 5 days ago na namatay siya, like bigla lang. So ano yun,
sobrang sakit po para sa amin noon. Pero yung last word na sinabi niya sa akin before ako umalis, sabi niya sa akin na, parang dong, like bro, like bro, sana maging world champion ka. Sabi niya sa akin, para makasama kita sa US. Yun yung dream niya na makasama siya sa akin. Yun yung last word niya before kami naghiwalay. And then, yun na, wala. Hindi ko na siya nakita. Hindi ako nakauwi nung time na yon. May opportunity po ako na umuwi. Yun po yung time na preparation ko para sa laban ko. And then, sobrang lapit na po yung laban ko nung time na yon. So, pag umuwi po ako, mapupull out po yung laban. Pinili ko po yung dalawa kung makita ko siya na sa huling hantungan niya or ipagpatuloy ko po yung laban ko sa professional. So pinili ko po yung laban ko na yon dahil yun po yung sabi niya sa akin na sana maging focus po ko dyan sa pagboboxing ko dahil ito lang po yung way para matulungan ko po yung pamilya ko na makahawon sa kahirapan. Kumbaga yung pangarap ko, yun din yung pangarap niya. Kaya kung saan man siya ngayon, kung saan man yung kapatid ko ngayon, at kung saan man ako mapunta, dala-dala ko po yung salita na sinabi niya sa akin na sana maging world champion ako. And ngayon, nandito ako, naghanda para sa Paris Olympic. Isa lang to sa mga hagbang ko para maabot ko po yung mga pangarap ko. I'm sure bit-bit mo yon yung mga salitang yun pagpasok mo sa ring sa Paris, di ba? Yes po. Nako. So, siya ang panganay sa inyo? Yes po, opo. Malayo po yung agwat? Age gap namin yung agwat namin Dahil, I think 16 years. And then, lalaki nga. Pero nagkaroon lang po ako nung time sa kanya na parehas na po yung bonding namin nung lumaki na din po ako. Parang sobrang close kami. Pero ikaw lang ba ang boksingero sa pamilya ninyo? Bukod sa tatay mo? Yung dalawa kong kapatid po, siya pati yung isa ko pang kapatid na nasa Pilipinas ngayon. Nagbo-boxing din sila. Pero tulad ng sinabi ko nung una, Miss Pia, yung boxing kasi hindi mo pwede sabihin na gusto ko lang yung boxing. Dapat inspiration ka. May reason ka kung bakit mo ginagawa. Kung bakit boxing yung sport mo. Dahil isipin nyo, Miss Pia, maraming sports, wala silang kalaban. Basta mag-training lang sila, magpalakas lang sila, mag-perform sila, yun na po yun. Kami po, kailangan po namin ipaghanda yung sarili namin, pero hindi po yun enough dahil hindi po yun enough na masabi namin panalo na kami dahil meron din po kaming kalaban na naghahanda na gano'n din yung reason, same din yung intention. Mahirap po dahil kailangan mo matatag yung loob mo na sa mga pagsubok, may malaki kang dahilan kung bakit mo ginagawa ito. I think yung mga kapatid ko hindi sila parehas sa nararamdaman ko. Pero hindi, di ba, Yumir, sabi nila pagdating sa boxing, talagang kailangan uhaw ka, gutom ka para sa tagumpay. Iba dapat yung hunger pagdating sa boxing. Yes po, isa po yun sa mga recipe sa pagiging isang boksingero. Isa po yun na dapat meron kang yung ganong eagerness sa sports. I think di lang naman sa boxing. Isa po yun sa mga recipe na kailangan ng isang atleta. Pero alam mo, Yumir, nai-imagine ko kung ano yung hirap mo sa loob ng ring. May katumbas na hirap din yun para sa asawa mo, tsaka sa pamilya mo na nanonood habang ikaw ay nasa loob ng ring. Kasi di ba, syempre, nakikita nila kapag tumanggap ka ng tama or nasuntok ka rin, di ba? Masakit din para sa kanila. So, gaano katatag at katibay ang iyong mama, ang iyong asawa para mapanood ka ng ganon? Alam nyo, that's a good question, is yung wife ko po, siya yung sobrang nape-pressure kahit malayo ko yung laban. Lalo na sa training na pag nakita niya ako na parang tinamad ako, gano'n. Kasi minsan darating talaga sa punto na rin, wala kondisyon yung katawan ko. Siya yung nagpo-push sa akin na, ba't ka nagre-relax? Yun yung magiging dahilan para maging kampante siya pag lumaban ako na alam niya, handa yung katawan ko, 100% ready po ako dahil sa pinagdaanan ko sa ensayo, talagang binigay ko po yung best ko. So, yun po yung nagiging way para maging kampante siya. Ako naman po, asang mabuting asawa, ginagawa ko po yung best ko na makapag-perform po ko
ng maganda sa ensayo, sa sparring ko, sa training ko. Binibigay ko talaga yung best ko para yung wife ko po maging kampante din. And yung magulang ko po, simula ng pagkabata, yun na po yung nakikita nila eh. Pero alam ko yung magulang ko po, hindi, hanggang ngayon, hindi po siya nanonood sa laban ko. Siguro, nung lumaban ako sa Pilipinas, sabi nila parang akala na nila mahimatay na daw si mama dahil nandun siya. Sabi ko, sa isip ko lang, ano pa ngayon, naging one-sided pa yung laban na yun dahil talagang handang-handa po tayo. Paano kung makikita niya crucial yung naduduguan na ako, natutumba na ako? Siguro baka mauna pa siya sa hospital. Nasa isip ko lang. Isip ko lang. Pero bawal manood ng live si mama. Yes po, totoo po yun. So, in the future po siguro, hindi ko po i-advise na manood siya ng live dahil iba po yung boxing. Kahit ako po nga na isang boksingero na pag napapanood ko yung mga kasamahan ko, iba yung kaba pag ikaw yung nanonood kaysa yung ikaw yung nasa ring. Talaga? So mas madali pa para sa'yo na ikaw yung nasa ring kasi pinapanood mo yung mga kasama mo? Yes po, kasi pag ako po yung nasa ring, alam ko yung sarili ko eh. Alam ko na ready ako, alam ko na ano yung mga technique na gagawin ko, alam ko na kung kahit gaano mo ko gustong patumbahin, babangon at lalaban ako. So yun yung nasa isip ko. Kaya pag lumalaban yung mga kasamahan ko, hindi ko alam kung ano yung nasa isip nila na kinakabahan ko kami. May mga anak ka na ba, Yumir? Grabe naman mga anak, Miss Pia. Pwede ba may anak? Kahit isa. Sabi kasi ko, nandiyan si Mrs. Kasi, wala pa nga po. Wala pa kami. Wala pa. Yes, so, nagulat lang ako. Mga anak na ka. Sabi ko, wala pa kami anak ha. Ang iniisip ko kasi, baka yung, halimbawa may anak ka tapos gusto rin niya maging boksingero, kung papayag ka ba. Pero matagal na ba kayo magkasama ni Mrs.? Yes po, high school sweetheart. High school sweetheart ko po siya. Sweet naman. Yes. Ano po, 16 years old pa lang ako and 15 years old siya. Wow. So, I think 12 years na yata kami. Or, yeah. Wow. So, 2 years married and 10 years po na mag-boyfriend and girlfriend. Uy, sweet naman. So kinasal kayo after pa ng Tokyo? Yes po, opo. So first Olympics mo na may kasama kang asawa sa sa Paris. Opo. Uy, congratulations. Yes, bagong kasal pa pala 'yon. Yes po. Kaya isa din 'yun po sa mga sacrifice namin na sa ngayon po siya yung talagang tumutulong sa akin, yung nandyan talaga sa tabi ko. Kaya isa din yun po na kailangan po namin i-sacrifice muna na di pa muna kami magkaroon ng baby dahil mas mahirap na yun kung may baby na kami dahil yung focus siya doon na sa magiging anak namin. God willing po, but by the God grace, after ng Paris Olympics, ibigay ng Panginoon yung biyaya na matagal din namin na gusto na. Siguro, yun po yung time, yung after Olympics po yung plan namin. Sa ngayon po, sana makuha po natin yung gold. Tsaka sa ngayon, ikaw muna ang baby. Yes. Walang iba. Ikaw muna ang baby. yung tawa ni Miss Pia, parang tawang kantsaw. Nasaan ba si Mrs.? Oo nga, baka naririnig ako ni Mrs. So, sabi mo high school sweethearts kayo. Ano yun? Magkaklase kayo na love at first sight ka sa kanya? Hindi po, ma'am. Ganito po. May paglilinaw. Ito yung katotohanan. Naging national team din siya boxer. Naging boxer din si Mrs. Okay. Yes po. Nasa Manila po kami. Naglalakad po ako doon sa stadium, sa Rizal Memorial Sports Complex. Nakita niya po ako. Hiningi niya yung number sa akin. Hiningi niya yung number ko. Ang haba ng hair mo, Yumir. Hiningi niya yung number niya. Niligawan niya ako. At yun, sinagot ko siya. Parang kailangan namin makausap si Mrs. Para hindi maging
one-sided, no? Oo, para ma-verify lang. Maikumpirma namin. Makumpirma. So, boxer din pala ayun. siya. Ano pangalan ng wife mo? Princess Janelle po. Si Princess Janelle. So, hanggang ilang taon siya naging boxer? I think 1 year lang siguro. 1 And then, year. yes po. And then umuwi siya sa probinsya. So naging long distance relationship po kami hanggang nakapag-tapos siya sa college. Doon pa kami nagkita, nagsama ulit. Yung parang nag-ask na kung lang pwede sumama na tayo sa isang bubong. Ayun. Nung nag-graduate na siya, nagtrabaho pa siya, naging VIP coordinator pa siya. Until na nag-professional boxer po ako, doon ko po na sinabi na kailangan ko ng help mo, kailangan ko ng tulong mo dahil mahirap pag ako lang mag-isa dito. Dahil siyempre marami po ako mga tao na nakausap, yung mga kadil ko. Siya po yung tumutulong sa akin, like mga contract ko sa professional, sa mga sponsorship. So siya po yung nag-handle po sa akin ngayon. So, malaki din yung naging sacrifice niya dahil sinacrifice niya yung career niya. Marami siyang gusto para sa kanyang sarili pero napunta po dito sa career ko. Dito siya na-focus. Oh, ang galing na meron kayong partnership, no? At importante rin at malaking bagay na naiintindihan rin niya yung sport kasi dati rin siyang boxer. Exactly po, opo. Pero gusto ko din maging honest sa ating mga viewers, hindi naman madali din na ganun yung pagsasama namin. Of course, may mga nagiging problem din, pero mas solid po, mas komportable po ako dahil alam ko po yung wife ko, hindi po ako lolokohin, especially na sa mga dealings. Maganda din po na may kasama po ako na yung mapagkatiwalaan ko po talaga dito sa sports ko. Nax, so, ang ganda no? Partners kayo sa bahay, tas partners din kayo sa trabaho. Yes po. So, minsan ba sumasabay ang asawa mo sa pag kumare jogging? Kasi hanggang ngayon ba, athletic pa rin siya? Yes po, minsan sumasabay siya. Pag nakikita niya yung sarili niya, medyo tumataba na ako, yun. Magte-training na po siya ulit. Minsan nga talagang nakakasabay siya sa akin sa takbo. I remember nung mga last month nung nasa Vegas pa kami, 8 kilometers po yung tinakbo ko. Talagang tinapos din niya. Medyo nauna lang po ako pero tinapos niya yung 8 kilometers na run. Gano'n siya ka-supportive. Pero hindi niya na nagawa yung work niya after doon kasi pagdating sa pagdating sa bahay, tulog na tulog siya. Sabi ko, sana yung sana yung food ko, sana yung lunch ko. Wala, nakatulog siya. So, gana. So, yung wala kasi 8 kilometers ang tinakbo ko ngayong araw na to. Dito kasi miles yung so 5 miles talaga po yung minimum na tinatagbo namin. Lalo po yung pag medyo malayo pa yung training, so kailangan talaga namin ng long distance na takbo para ma-improve talaga yung stamina namin. Oo nga, kasi imagine para tumagal ka ng 12 rounds sa ring, di ba? Yung stamina mo nun, Yes po. kakaiba. Yes po. Yumir, nakakatuwa itong kwentuhan natin dahil kung ano-ano napag-usapan natin. Yes. Pero alam ko na maaga pa ang gising mo bukas dahil may training ka pa, di ba? Anong oras ka gumigising para sa training? Sa ngayon po kasi medyo nag-adjust pa ako sa oras. So maaga po akong gumising dito. Alas 4 gising na po ako. Pero yung training start namin 10 a.m. pa. And then tomorrow I think mag-sparring po ako tomorrow. So maghahanap po kami dito ng ibang bansa na kung sino gusto mag-sparring. So basically yung gagawin namin, hey, what's your weight? Tatanungin mo kung titignan mo kung ka-size mo ba, you wanna spar? Parang ganun yun. Ay, ganun pala yun. Titignan mo yung height niya, kung match ba kayo. Excited din dahil iba-ibang mga style po kasi lalo ngayon, I think 17 country po yung pumunta dito. Nandito po yung Brazil, China, of course yung USA, Australia, Great Britain, Sweden, yung mga Europe country nandito po ngayon. Marami pala kayo nagta-training dyan ngayon. Yes po, opo. And then may tournament po kasi sila dito. Kanina na-mention nila, 105 boxer
na nagsumali. So hindi pa kasali yung mga ibang team nila na nandito lang for training. So marami po kami dito. Bago tayo magtapos, eto mabilis na lang to. May special surprise game kami para sa'yo. Simple lang to. Babasahin ko yung game. Ano bang pangalan? Ang title ng game natin ay What's in the Box? Okay. So, Okay. bibigyan kita ng mga sitwasyon, tapos sasagutin mo lang yung tanong, what's in the box? Ang ibig sabihin ng box dito, yung feelings mo. Ay. So, ibig sabihin, share mo lang sa amin kung ano yung feeling mo sa bawat sitwasyon. Okay? So, Okay. game. Okay. Yumir, unang tanong, what's in the box kapag nakapasok ka na sa loob ng boxing ring? Yung isip ko pag nasa ring na po ako is kung ano po yung game plan. Una ko po, tinitingnan po talaga yung mata ng kalaban ko. Pag tinitigan mo siya sa mata, nalalaman mo na kung ano yung gagawin niya, and then napopokus ka pag nakapokus ka lang sa kanya. Kasi maraming mga boksingero na pag nasa ring na kung saan po nakatingin, marami po kasi distraction yan eh. Lalo na yung crowd, yung pressure na nasa ring ka. So yung ginagawa ko po, tinitingnan ko po lang sa mata ng kalaban. Nararamdaman ko kung ano yung magiging plan niya para sa akin. At nababasa mo na, no? Yes po, nababasa ko yung plan niya na Oh. susuntukin niya ako. Charot. Charot. Ang cute naman ng Yumir. Pero teka, may tanong ako, Yumir. Kapag ikaw ay nasa ring, kasi di ba laging maingay eh. Tapos laging sumisigaw ang coach para, jab, ganyan. Sa kaliwa, kunin mo sa kaliwa. Naririnig mo pa ba yun? Nagre-register pa yun kapag ikaw ay nasa ring? Yes po, naririnig ko po yun. Pero alam niyo, Miss Pia, minsan po, depende po yun sa sitwasyon. Na-experience ko kasi nung mga ibang laban ko, kulang po ako sa tulog, yung di ka po nakapag-rest ng maayos. So minsan po, hindi po sharp yung mind niyo pag nasa ring po kayo. So hindi niyo po yung naririnig yung kung ano yung sinasabi ng coach. Kumbaga, ang nangyayari po, nagiging muscle memory na lang po siya na lumalaban sa ring. Kung mga kusa na lang yung katawan na gumagalaw. Na-experience ko din po na even na very crucial yung fight. Medyo talo na po ako, deado po ako sa laban na yun. Naririnig ko yung sigaw ng mga coaches ko. Even yung mga kasamaan ko sa bleacher, naririnig ko po sila. Sobrang sharp po yung isip ko. Ayun, napapanalo ko po yung laban. Eto, next Yes, question po. natin, Yumir. What is in the box kapag nakikita mo yung mga medal mo? Lalo na yung Olympic medal mo nung Tokyo. Nakikita ko po yung lahat ng paghihirap ko. Lahat po ng medal ko, isa-isa ko po, lahat ng medal ko po, may kwento po yun. So, pag nakita ko itong medal na to, alam ko kung ano yung story noon. Pag nakita ko yung medal na to, alam ko kung anong story na nangyari doon. And then, kahit bronze yan, silver, gold, lahat na yan may kwento. Pangarap ko na balang araw may kwento ko po yun, isa-isa, yung mga medal na yun. Kung paano ko po yung nakuha, kung ano yung kwento, ano yung story noon, ano yung mga sakripisyo, ano yung mga injury bago ko nakuha yon. So lahat po yun, yung mga medal, pag nakikita ko po yun, may mga kwento po yun lahat. Okay, last. What's in the box kapag nanalo ka ng gold sa Paris Olympics? Anong pakiramdam nun? Yung mapipil ko po is grateful. Hindi lang po ako nagtrabaho para makuha yon. Kasama ko po yung pamilya ko, yung tatay ko, kasama ko po yung mga kaibigan ko, lahat ng mga sumaybay sa akin. Kasama ko po yung mga coaches ko sa probinsya. Kasama ko po yung asawa ko doon and yung lahat ng team na tumulong sa akin. And higit sa lahat po, magiging masabi ko po, kasama ko po yung Panginoon sa pagkuha ko ng gold dahil siya po yung naggabay sa akin simula pa lang nung pagkabata po ako. At this moment na lumalaban pa ako dito, siya yung kasama ko. Kasi siya po yung naging gabay sa lahat po ng mga pagsubok na dumating sa akin. Dinadala niya po ako doon sa direction kung saan yun po yung pangarap ko. Grateful and blessed
Yun po yung masasabi ko po. Nakakatuwa naman, Yumir. Naku, maraming salamat ha. At ikaw ay nakipagkwentuhan sa amin ngayong araw nito. Maraming salamat din po, Miss Pia, sa pag-invite dito sa inyong programa. Maraming salamat din po sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin at sa lahat po ng mga atletang Pilipino na nire-representa ang bansa natin. Maraming salamat din po sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta, lalo na po sa ating mga sports leader na sumusuporta na makapagbigay po ng magandang para po makapagbigay yung mga atleta natin ng magandang performance pagdating sa Paris Olympics. Sa lahat po ng mga solid Team Marshall, maraming salamat po sa inyong lahat. Suportahan niyo po. Thank you, Yumir. At syempre, good luck ha sa Paris. Alam mo yung Tokyo Olympics, talagang pinanood namin ng live yon. Naalala ko, tanghali yon kasi dito So pinapanood namin yung laban mo. So for sure, papanoorin namin, aabangan rin namin yung laban mo dito sa Paris. Thank you so much, Miss Pia. Let's go. Thanks, Yumir. Thank you. This surprise was planned by the team of Louie Andre Magtibay and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.